makakaisip kayo kung paano ko nakuha yun. Kasi ito yung record ng 1804 sa Montana, yung ng trumpet. So, sinearch ko yun mula 1804 hanggang 1812. Kasi yung 1811 to 1812, meron ding record ng trumpet din, New Madrid. During that time, meron pang nangyayari na 7.2 magnitude na earthquake sa Missouri. So, dito sa New Madrid, yung mga nakawitness nun, ang sabi, artillery sound daw. So, 1812. So, nag-research din ako dyan, the second trumpet. When the second age sounded, and as it were a great mountain burning with fire, was cast into the sea. Sinearch ko, 1811 to 1812. Hanggang doon sa third trumpet na na-record din, na 1824. So, 1811 to 1824. Kung titingnan nyo, merong nangyari na. Merong the Great Comet of 1811. Ni-research ko rin po, kaya lang, parang hindi naman siya namamatch dun sa description sa Bible. Di parehas yung symbolism. Literal na mountain yung ano niya. So, noong 1815, may nangyari noon na the eruption of Mount Tambora. So, ito ay sa Samsar and Tambora. Nung nag-erupt siya, nagkaroon ng pyroclastic flows, which is the masses of liquid fire. Tapos, nung nagkaroon siya ng ganun sa ilalim ng dagat, na-trigger niya yung tsunami. Yung tsunami yun, mga 13 feet to 4 meters. At tumama din siya sa kabilang, sa neighboring islands, sa kapitbahay na island. Tapos, 4,600 yung mga namatay. Kasi, nalunod sila, tapos, nasira yung coastline. Nung time din yung, di syempre, di ba napaka-pyroclastic flows? Parang ng liquid fire. Nung namatay yung mga creatures sa ilalim ng dagat, gaya ng isda, corals, shellfish. Kasi bakit sila namatay? Kasi bago yung temperatura ng tubig, tapos naging extreme acidity from volcanic gases like hydrogen chloride. Tapos yung sediments, yun yung pumatay sa lahat sa buong community ng mga isda doon, coral, tsaka shellfish. Titingnan nyo dun sa symbolism dito siya, nag-match siya kasi di ba the Great Mountain burning with fire was cast into the sea. So yung Great Mountain na yun, yung nag-erupt siya. So yung fire niya naging liquid fire. Tapos the third part of the sea became blood. Di ba na maraming namatay? Kasi nalunod sila, tsaka nasira yung coastline, yung baybayang dagat. Tapos hindi lang yun, meron pa yung kasunod. Tapos ito, the third part of the creatures which were in the sea and had life died. So ito na yung mga marine life, patay. So di ba, meron pa yung the third part of the ships were destroyed. Ang sabi ng mga local fleets, ng mga local na naninirahan, nagtatrabaho, tsaka may business doon, lahat daw ng proas and boats in the sea were torn from their anchors. So natanggal yung mga anchor nila sa ilalim ng dagat, naputol, kasi nung gawa ng lava or nung tsunami, dalawa yun to the shore. So tumalsik sila sa pangpang, tapos nasira sila shore or destroyed by the receding tsunami waves. So anong vessel ba yun? Anong klase ng mga bangka yung mga nasira at saka na lumubog? So yung proas praho, so thousands of these likely perish, marami daw, so libo. Ito yung English European merchant ships, mga lumubog yun, yung malalaki, small crafts. So lahat ng small transport, mga pang gamit nila sa pangingisda. All small transport and fishing crafts in villages like Sangar and Tambora were vaporized or swept away by the sea. So dalawa yung nangyari, na vaporized at saka swept away. So nalusaw, at yung isa ay natangay ng malaking alon. Kasi talaga tsunami. Naalay naman siya dun sa second trumpet. Revelation 8 verse 8. Nagkaroon ng great mountain burning with fire that cast into the sea. Tapos the sea became blood. So, marami namatay. Tapos noon, may third part of the creatures, yung mga laman dagat, mga namatay din sila. Tsaka yung matirahan nila. Tapos ito yung huli. The third part of the ships were destroyed. Diba? Tingnan mo dun sa itong first trumpet is 1804. So, noong 1811, ito naman yung Mount Tambora. May eruption ng Mount Tambora nangyari noong 1815. So, 1815 hanggang 1824, wala nang ibang nangyaring ganun. Hindi isang incident na nangyari sa loob ng taon yun. Time span na 1812 hanggang 1824 or 1811 hanggang 1824. Sinearch ko na to eh. So, yun lang yung nag-match. Additional info about the Mount Tambora eruption in Sumbawa, West Nusa Tenggara was the largest observed eruption in the world, occurring in 1815. As a result, the world experienced a year without a summer, caused by a significant drop in global temperatures. So ayan, i-research nyo na lang if nagmamatch or hanap din kayo na nag-a-align sa symbolism ng second trumpet. Ilalagay ko na lang sa comment section ang link sa video ng first trumpet ng Revelation. And as always, God bless you and to God be all the glory. In Jesus' name, Amen.